Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Hindi kasya. Ayan. So, may tao na tayo dito. Masculine energy. Divine masculine. Young masculine energy. So, sabi dito, heart fog. Mixed signals. Blocked emotions. Messed up. Distance, separation, space, blockage. Tagdala natin. Confessions. Hoping. So, magkaiba silang energy. Hindi sila isa. So, itong unang spread, divine masculine. Pangalawa ay feminine energy o divine feminine. So, yung masculine energy natin, pwedeng lalaking tao. O babae kung extrovert. At itong feminine energy natin, pwedeng babaeng tao or lalaki kung introvert. So, kayo na mamili kung anong energy nyo dito. Pero sabi dito, confessions, unveiling, coming clean messages, hoping, expecting, faith, manifesting. Ito nga, divine feminine yin, feminine energy. So, dito muna tayo kay masculine energy. Kasi si masculine energy ay medyo mailap o cold. May blocked emotions tayo So, cold or mailap or ayaw niya makipag-communicate. Dito kay feminine energy. Ngayon, si feminine energy, nag-expect siya dito ng confession kung bakit. Ganon siya. Wala pa sa atin, bigla na lang naging cold. At ayaw niyang makipag-usap. So, alamin natin. Anong reason bakit wala pa sa atin biglang naging cold? Si masculine energy, gawin na lang natin A. Si masculine energy ay si A at si feminine energy si B. Kasi masyadong mahaba yung term. So, ulitin ko, si masculine energy si A at si feminine energy si B. So, anong nangyari? Bakit biglang naging cold si A kay B? So, itong reading natin pwedeng nangyayari na or mangyayari pa lang. Pero isa lang ang direksyon. Okay? So, yung direksyon ay dun maglilid sa future outcome. So, alamin natin anong reason bakit siya cold.
Bakit siya cold kay B? Well, ang dating sa akin, marami siyang kinakausap dito. Yung attention niya nasa iba. Mukhang long distance relationship yata to. Ganun ang dating. Si A ay maraming kausap at bored yata siya. Kasi long distance relationship sila eh. Ngayon, dami tayo ng ibang deck. Dami natin yung mga iba pang detalye. Ano yung mga ibang mensahe na di natin alam tungkol kay A. So sabi, I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. So alam niya rin naman na mali yung ginagawa niya, pero hindi niya mapigilan na kumausap ng iba. Siguro hindi sila mentally fit, who knows, or ewan ko, for some reason hindi siya interesado makipag-usap kay B, kaya ang kinakausap niya ay ibang tao. Alamin natin kung ano, kung sino yung mga kausap niya, pero who knows, baka lumabas din dito. I cannot listen to your voice, it affects my soul. So ayaw niya raw talagang kausap. Ayaw niya talagang kausap si B, oh. Kahit dito sabi, I cannot listen to your voice, it affects my soul. Ayaw niya marinig ang boses ni B. Siguro nagigilty siya, kaya it affects my soul. Eto, my mask keeps me safe. I need to fake my feelings. So nagwe-wear pala siya ng mascara dito. Feeling niya safe daw siya pag may mask siya. Parang ginagamit niya pananggal lang yung mask para i-hide ang kanyang totoong feelings. Sa madaling salita, nililin lang niya dito si B. Nagwe-wear siya ng mask eh. So di natin masabi kung anong klaseng pandilin lang to, pero tingnan natin sino yung mga kausap niya. Lalabas naman dito. O may someone else ba? Or baka kaibigan lang niya. Kamag-anak, kapamilya ang kausap. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng clue. Kung may someone else, sino yung mga kausap ni A. So, ang kausap niya ay kapamilya niya, kadugo. So, sino pa? Wala naman akong na-vibe dito na may someone else. Teka lang. Ay, ito kasi, wait. May rider kasi tayo eh. Someone, ano to? May someone else nga, oh. New person? May kausap siya palagi, new person. So, new found friend.
O baka nga may someone else na interesado siya at nandito nga itong rider. Etong 6, pwedeng X. Maraming pwedeng case. So, isa dyan ay X. Or ano pa nga ba itong cloud na to? O someone older sa kanya. So again, someone new at X. Alin man dyan. Ito kadugo, kapamilya. Someone new, ito X. Either, so pag sinabi mong either, isa sa dalawa. Yung someone new or X. Or pwedeng both. Oh my God. Sabi ko nga sa inyo, marami siyang kausap kasi may star tayo. So pag multiple people, options, something na too many to count o to mention. Or kung hindi to X ay someone older sa masculine energy or kay A. Ngayon, kung X to, di someone na sexy, di mataba, di payat, pero sexy. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na deck. Pero again, mukhang may kausap siyang love interest dito. Nagmukha na talagang nag-wear siya ng mask, naglilin lang. May tinatago siya, kaya siya may mask. May tinatago siyang, tinatago niya ay may kausap siyang iba. Okay, dito sa part na to. Kaya pala nag-expect ng confession si B. Confession kung may iba na ba. Kasi di nga nakikipag-usap si A kay B na parang kinukutuban na si B na baka may iba na siyang ka-chat or karelasyon, which is mukhang totoo yung minala niya base dito sa reading natin. Future outcome. Pumunta na tayo dito sa future outcome. Tinanggal ko to kasi masyadong maliit. Tayo sa future outcome. Ako 10 of sources yan. At least the world. Sana maganda rin tong susunod. Oh, ito maganda oh. So 10 of swords, diba? Tapos the world, 4 of wands. So probably may betrayal nga na maaaring mangyari, pero mag-ending yun at nandito yung the world na may kinalaman sa ending. Kung baga papasok din yung completion. So ending ng betrayal, backstabbing, crisis, at magiging masaya na ulit sa 4 of wands. Babalik ang harmony. So happy ending naman dito. At least, diba? Whether mag-confess si A kay B na nagkaroon nga ng someone else, o kung di man literal na naging sila, nagkaroon ng flirtation, or siya na kusang lalayo sa tukso. Basta ang ending iisa lang. Magiging masaya ulit silang dalawa dito, o naglalaro na yung mga aso. At ito ay card ng stability, number 4 So, asahan natin ang celebration dahil nga
malaki ang chance ng reconciliation at ito ay magiging 4 ay harmony harmony card. Anyways, punta tayo dito sa clue, pero wait lang, ayusin ko lang to dahil masyadong maraming cards So, dito tayo sa clue. Ito yung possible partner. Teka, ayusin ko rin to. Possible partner ng Taurus sa reading na to. Pwedeng isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Specifically Leo, dahil mulit. O Scorpio. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Teka lang. Ito ang possible zodiac sign niya. Kaya lang, nagpapawis na yung kamay ko. Sobrang init dahil hindi ako pwede mag-electric fan. Kasi maingay. Kaya para na akong ginigisa dito. Magmamantika na ako, OMG. Ito ang possible zodiac sign ng kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading na to kung hindi man para sa inyo. Sagittarius, Aries, Sagittarius ulit. Specifically Sagittarius, umulit yung Sagittarius, Pisces. Kasi Jupiter to. Ngayon, may clue pa tayo. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na mixed color eyes, since hindi siya makatotohanan, pwede naman mangyari yan sa totoong buhay. Pero 1 in a million chance lang. So, since hindi nga mukhang realistic, gawin na lang nating magkaiba sa mata natin. Kasi mata natin ay brown. So, sabihin na lang natin na iba kulay ng mata. Okay? Usually kasi yung mata ng mga Pilipino brown diba? Kung may lahi, dun mo malalaman kapag nag-iba yung kulay ng mata or itsura. So, iba kulay ng mata or baka nagko-contact lens. May someone na ganun. Or foreigner siguro. Eto, animated eyes. Kung hindi malaki mata, magaling mag-makeup. Napapalaki niya yung mata niya or napapaliit. Square face. So, may someone na square shape ang face. Ito, black or African American. Kung hindi man literally black or African American yung isa sa bida, edi baka may someone na nasa Africa or America. Or kung di man ganun ay maitim o moreno, or kung hindi pa rin, edi foreigner na lang, or kung hindi pa rin talaga foreigner, edi papasok na to sa long distance relationship. Sabagay kanina may clue rin tayong long distance relationship. So may isa na nasa abroad or isa na sa Pilipinas, or kalayo sila ng lugar kung nasa same country. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. So, dito sa susunod nating deck, ibang senaryo. Di sila magkadikit. Minsan nagdurog to, madalas hindi. Tignan natin kung anong makukuha pa nating information, pero tinatanggal ko yung pawis ko sa kamay. Kasi didikit yung pawis ulit sa card. Sobrang init. Stamp. Foot. Ano yan? Stamp at foot. Kaya yun. So, pwedeng maraming case. Sabihin natin may something na nawala na maaring magbalik. Or almost bungulit. Kasi naputol to
may ugat pa, edi usbong ulit. Ngayon may paa tayo. So pag nandyan yung paa na yan, may kinalaman siya sa parang pentacles, earth or material. So maraming pwedeng case, babalik ang perang nawala, or kung di man ganun ay reputasyon o reputasyon, dignidad, moralidad. Pwede rin. So may nawala pwedeng pera nga or gamit na pwede pang bumalik or ma-recover o mapalitan. So kung di man literal na gamit na mahawakan, edi doon na papasok yung moralidad, reputasyon at dignidad. Teka, 21 minutes na to. Sige, isang spread na lang, last na to bago tayo mag-end sa huling deck. Ay, ano to? Pentagram yung pentagram, literal na pentacle. So ano to? Kaya lang may may frog tayo. Kasi yung frog marami ring meaning. Kasi kung ito nandoon, may iba pa yung meaning. Kaya lang kasi nahuli siya So inisip ko kung positive card ba to. Nagmukhang negative. So more like may something na maaring mangyayari. Magkakapera kasi yung iba sa inyo, tapos mawawala rin. Ito nawala na nga, bumalik, tapos nawala ulit. Oh my god. So beware sa topic ng money, kasi ulit may foot kasi tayo. So parang magkapare sila na may kinalaman sa material. Para siyang earth sign. Kinalaman sa anything na material, stability, grounding energy. Pero sa case na tumukhang money. Kasi ito siya, mukha ng pentacle. Ito kanina, nalito pa ako kung money nga ba or reputasyon, moralidad, dignidad na pwede pang bumalik, diba? Well, kung money, wala ulit. Sabagay, hindi naman talaga nagtatagal sa palad natin yung pera. Laging pinagkakagastusan. Pero sa case na to, siguro maging maingat na lang sa pag-handle ng money. Or baka malin lang, nagmukha na tong scam. Kasi yung frog may kinalaman sa disguise. Or may pwedeng meaning. Pwede nga rin siyang transformation. Kaya lang kasi sa case na to, kung ito ay nandoon, positive. Kaya lang, dating sa akin nagmukha tong scam, investment scam, na parang malilin lang sa topic ng money, or may sabihin natin mangungutang, sabi magbabayad daw siya, hindi na nagbayad. Ganun. Na parang nalin lang yung iba sa inyo. Nasa usapang money, beware sa pagpapautang or baka manakawan ng pera. Or kung di man ganun ay masayang yung pera dahil sa luho.
So, beware sa decision making when it comes to money. Yun na lang siguro. Anyways, o pwede rin tong ano, sabi, tawag dito, mura lang daw yung interest. May magpapautang sa iba sa inyo, mura lang yung interest. Ang nangyari, naloko sila. Malaki pala yung interest o tubo pag di ka nakabayad. Ayan, pwede rin ganon. So, either may magpapautang sa iba sa inyo, nasabi malit lang daw tubo, pero ang laki pala. So, dyan na rin papasok yung paluwagan, loan, or may uutang sa iba sa inyo, magbabayad daw sa ganitong panahon, tapos hindi nakabayad sa tamang panahon, or hindi na talaga nagbayad, nawala na parang bula yung nangutang. So, punta na tayo dito sa huling deck or card. General advice na to sa period na to. Basahin ko na lang para mabilis. Sabi, words of kindness spread so greatly, they give volume to one's voice. Words of joy and words of gladness make a humble heart rejoice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.